Paano ba malalaman kung ang isang alahas ay 8K o mababang klase ng ginto? At yan po ang ating pag-aaralan sa video nating ito. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. So, kumusta po tayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalalagayan. Sa video po natin ito po ay matagal ng request ng ating mga taga-subaybay. Ano po? Pasensya na po kayo kung ngayon ko lamang po ito maibibideo, maibablog dahil po ang inyong request ay mahirap pong mahanap ang ganitong klase ng ginto. Dahil hindi po naman ako platero. Ako po ay asayer. Okay? Asayer po ako ng ginto. At buy and sell din po tayo. So, ang kanila po kasing request ay kung pwede daw pong i-vlog ko na yung pinakamababa sa 10K. Yung 10K pababa ay kung pwede daw po i-vlog ko na. Ibig sabihin, 10K pababa ay 8K, tapos po 6K. Ano po? So, kung may mga katanungan po kayo at hindi ko po nasasagot, kung ito po ay natatagalan na, pwede nyo naman po akong i-remind. Ano po? Dahil marami na rin po kayong mga nagtatanong, minsan po ay nakakalimutan ko na. Hinahanap ko nga po yung mga request sa akin patungkol po sa kung paano kilatisin ang mas mababa pa sa 10K. So, may mga sample po tayo dito ng alahas. Ano po? Meron po ako ditong sample na 18K. Tingnan niyo po ang kulay ng 18K Yan. So, dilaw na dilaw po ito. Meron din po tayong 14K. Medyo maputla na po ito. Meron po tayong 6K. Yan. Medyo mapula-pula na maitim-itim. Okay? Dahil pag 10K po, pulang-pula. At meron naman po tayong 6K. Ito po talaga. Pag hindi ka po marunong sa alahas, hindi nyo po ito bibilihin. Ewan ko lang po, subukan nyo po sa lahat ng kilala nyong pawn shop. Magdala po kayo ng 8K pababa. Tanungin nyo po kung alam nila kilatisin ang 8K para kayo na po ang makasasagot sa inyong mga katanungan. Sa totoo lamang po, ang 8K, kapag hindi ka po bihasa, 8K pababa sa alahas, hindi mo po ito malalaman kung ang kilatis nito ay 8K. Kaya nga po, kalimitan po sa mga pawn shop, pag ang alahas mo ay 10K pababa, hindi po nila tinatanggap. Ang sagot nila, hindi daw po pumapasa sa kanilang gold tester. Ano po? Pero ang totoo niyan, ang gold tester po ay ang tao ng pawn shop. Kapag ka po magaling ang tao ng pawn shop, wala pong lulusot na ginto sa kanila. So, uulitin ko po sa inyo, hindi po naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ang magagaling po sa asayer, totoo lang, kahit po subukan, yun po yung mga taong gumagala na ang trabaho ay ginto pilak. Ano po? Naandyan po, kapag ang isang tao ay gumagala at nagiginto pilak, tanungin niyo po yan. Kapag yan po ay mga 10 years na pataas, Batikano na pong mamimili ng ginto pilak yan. Okay? So, ang una ko pong ibibideo dito ay kung paano malalaman ito pong kilatis ng 8K. 8K po ito. 8 kilatis po ito. At ito po, kapag hindi ka nga po sanay, ito po ay hindi mo bibilihin. Bakit? Unang-una, ang kulay po nito ay hindi po dilaw. Maputla po ito na mapula. Ito po ang kanyang picture. Yan. So, yan po ang kulay ng 8K. Pero kapag 10K naman, pulang-pula po yan. At isa pa, ang 8K po, kapag binuhusan mo ng asido, yan po ay may reaksyon. Tignan niyo po ang reaksyon ng gintong 8K. Yan. Ganyan po ang gintong 8K kapag binuhusan mo ng asido. Ngayon, kung hindi ka po sanay sa alahas, iisipin mo bang ginto yan? Sapagkat ang ginto
ay hindi po tinatabla ng asido. Totoo po yan. Eh paano kung ang ginto nga po ay sobrang mababa? Kaya po yan tinatabla ng asido dahil mas lamang na po ang tanso kaysa po sa ginto. Kaya nga ang kulay po niya halos kulay tanso na eh. Tanso na. Pero may sekreto po yan kung papaano malalaman kung bakit yan ay 8K. Okay? So tingnan niyo po pag binuhusan ng asido. Nagkukulay berde. Pero ang pagka-berde niya po ay hindi po green na green. Naghahalong blue-green. At ang lahok po niya, yung gilid o yung kunting bula niya, umitim po. Yan. Tignan niyo po ng mabuti ang reaksyon. Umiitim ang kanyang paligid at ang kanyang pagka-berde na kumukulo ay hindi po pure na berde. Para pong dark green o blue-green naghahalo. Yan po ang 8K. So kung ikukumpara mo po sa tanso, tignan niyo po ang tanso. Ito naman. Tignan niyo po pag binuhusan ng asido. Wala po siyang halong itim, hindi po nangingitim ang paligid, hindi po nagkakahalo ng ibang kulay, kundi pure na kulay green talaga. Kapag ganyan po ang pagbuhos niyo, berdeng-berde, walang reaction po ang iyong tanso. Tapos po ay lalo pang dumilaw yung pagkatanso mo na binuhusan at berdeng-berde ang kanyang bula, yan po ay tanso. Pero kapag ka po ito ay nagberde na may halong itim, nasunog na kulay itim ang gilid, yan po ay 8K. Pagmasdan niyo pong mabuti. At tignan niyo po yung pinagpatakan ng asido. So nasunog po, umitim yung pinagpatakan ng asido. Ibig sabihin, ginto po yan, ngunit napakababa lamang, yan po ay 8K. Ikumpara niyo po naman sa tanso, kapag binuhusan niyo po ng asido, tignan niyo po yung pinagpatakan niya. Lalo pong dumilaw o luminis. Ibig sabihin, tanso po lamang ang ganyan. Kaya nga po may nagpe-PM sa akin, sir, binuhusan ko po ng asido. May reaction po, pero lalong dumilaw po yung pinatakan. Ibig sabihin, peke po yun. Pero kung yung pinatakan ay nagberde at umitim yung pinagpatakan, ano po, yan po ay gintong mababa lamang. 8K po yan. At ito pa po ang ultimatum para malaman mo kung iyan ay ginto. Ano po? So napakahiwaga po at napakahalaga sa isang magaling na mamimili ng alahas. Ang bato at ang asido. Kahit gaano po kagaling ang mamimili ng alahas. Ako nga po kapag ako nagmamadali, dumadayo kami, naiwanan ko po ang asido at bato ko, sira na po ang aking diskarte pamimili. Dahil hindi po naman lahat ng alahas ay original ang tatak. Buti ko ang ma-encounter ko. Ang tatak ay original tulad ng H750. Original po yan. Matic, 18K po yan. Ano po? 750. Tapos may diamond na drawing. Nasa gitna 750. Mga original po yan. Hindi na kailangan gamitan ng asido. Ngunit, uulitin ko po sa inyo, maraming alahas na walang tatak. Tulad na lamang po ng 8K, 6K. Ano po? So, ito po ang ultimatum para malaman mo po ang 8K o 8K ang isang alahas. Ang alahas po ay ikukuskus mo sa bato. So, pag kinuskus mo po ito sa bato, itong alahas mo, at binuhusan nyo po ng asido, makikita nyo po, may matitirang ginto, ngunit ang kulay nito ay kulay pula at malabo na po. Hindi po siya dilaw na dilaw, hindi po matingkad ang kulay, malabo na. Tignan niyo po. Ganyan po ang mangyayari kapag ang isang alahas ay 8K na mula na malabo na. So, ibig sabihin po niyan, yan po ay 8K. Kasi kung tanso lamang po yan, pag kinuskus mo sa bato, binuhusan mo ng asido, wala pong matitira dyan. So, tandaan po natin, kapag ang ginto, pagtaas, pagtingkad ng kulay ng ginto, pagtaas po ng kilatis. So, pag dilaw na dilaw, mataas po ang kilatis. Okay? So, nawa po, sa ating video ay may natutunan po kayo. At pahabol po, ang gintong mababa sa 10K ay medyo balansa na po yan.
Pag inamoy mo, maamoy mo na po, medyo amoy na ang tanso niya. Ngunit uulitin ko po sa inyo, sundan nyo lamang po ang ating video, hindi po kayo mapepeke. Sapagkat wala po akong alam na pawn shop na tumanggap o bumili ng 8K pababa. Minsan nga kahit 10K po, tinatanggihan nila. Pero sa totoo lang, ang 8K pababa ay nabibili din po yan at mataas din po ang halaga niyan. Kaya po mahalaga, ikukuskus mo talaga sa bato, makapal, tsaka mabubuhusan po ng asido, ganyan po ang reaksyon ng 8K. Pero pag kinuskus mo sa bato at binuhusan mo ng asido at nabura, iyon po ay peke. So nawa ay may natutunan po kayo sa ating video at sa mga bagong dating, pakisubscribe niyo po ating channel, pakilike po and share. Kung may katanungan po kayo, comment po kayo sa comment section at sa susunod na video po natin, ituturo ko naman po sa inyo yung 6K kung paano malalaman na ang isang alahas ay 6K. Shout out po sa ating mga kaibigan. Maraming pong salamat. See you in my next video. God bless po. Lamang ang may alam.